title ng Utang ng Pinas ay 16.31 trillion pesos na. Ayan po yung ayon sa nalathalang balita na ang utang po ng Pilipinas ay nagkakahalaga na ng 6.31 trillion pesos. Ito ang wow trending. Utang ng Pilipinas umabot na sa mahigit na 16.31 trillion pesos. Kaya nga dahil dito, Vice Ganda, hindi na nakatiis at may banat sa mga congressman at senador na namimigay ng ayuda, namimigay ng pera. Ang Administrasyong Marcos Jr. kasi ang nagpauso sa ayuda. Ang pinsan niyang si House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez, ayon pa nga kay Vice Ganda sa isa sa mga segment niya sa Showtime, na dapat ang iboboto natin na congressman at senador ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing batas at yung may planong gumawa ng batas. Dahil daw ang mga senador at congressman ang ginagawa daw nila ay gumagawa ng batas at hindi namimigay ng ayuda. Sa live naman kahapon ni Attorney Vic Rodriguez, tinalakay niya na ang utang ng Pilipinas ay umabot na sa 16.31 trillion pesos. Mahigit na 3 years na si Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas pero wala pa itong maipapakitang accomplishment. Puro na lang pangako at ayuda. Bumalik na naman ang mga masasamang loob dahil sa weak na pamumuno ni Marcos Jr. Ayon pa nga sa mga netizen sa kanilang komento, ito lang ang akin, kung may ayuda kunin, pero yung boto alam nila yan dahil hindi naman pare-pareho ang mga boboto. Merong mukhang ayuda, mukhang pera, pero sana kunin nyo ang ayuda, pero isip kapag bumoto na piliin ang karapat-dapat. Tama si Vice Ganda, makinig ka Tambaloslos, dapat mag-aral ka. Si Vice Ganda mas magaling pa sa'yo. Sino ba ang namimigay ng ayuda? Pati pondo kinuha basta lang makapagbigay ng ayuda. Ayuda na may pasimpleng kupit kasi inuna ng mga krok sa House of Representatives. Tanggapin ang pera dahil pera natin yan, iboboto yung nararapat para sa ating bayan. Merong ngipin sa batas, hindi sumusuporta sa kasiraan ng tao. Grabing drugs, ngayon nakakatakot na at hindi na safe ang buhay ng tao. Just imagine, yung rapist wala pang 1-month-old victim ng rape ng sariling ama dahil yan sa drugs. Sugpuin na ibalik ang death penalty, sira na ang pangalan ng Pilipinas. Simulan po natin ang ating usapan dito sa ating title ng Utang ng Pinas ay 16.31 trillion pesos na. Ayan po yung ayon sa nalathalang balita na ang utang po ng Pilipinas ay nagkakahalaga na ng 6.31 trillion pesos. And if I am not mistaken, pag pinaghati-hati po natin yan, dahil tayo po'y lahat kasali riyan, lahat tayo ay magbabayad dyan sa utang na yan. Pag inutang po ng gobyerno, hindi po ibig sabihin utang lang po ng gobyerno yan. Utang po yan ng lahat ng Pilipino. Bahagi po tayo sa pagbabayad dyan gamit ang ating mga buwis na nagmumula sa ating income, sa trabaho, sa negosyo, sa hanap buhay. Dyan po kumukuha ng pambayad, yung tinatawag nating debt servicing. So makikita ninyo, yung utang ng Pilipinas ay 16.31 trillion na. At mahalagang pag-usapan natin dahil papalapit ang halalan, ito dapat ang ating mga pinag-uusapan at gawing batayan sa pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 2025 election. Alam ho ninyo, importante na ang gawitin nating treatment dito sa nalalapit na halalan, tratuhin po ninyo lahat, senador, kongresista, gobernador, mayor, board member, konsehal, lahat po. Pati ho yung mga aspiranting kagaya ko, aplikanteng pagka-senador na katulad ko, gamitin po ninyo itong midterm election bilang mga employer na mga nag-a-apply ng posisyon sa gobyerno. Yung mga katulad ng mga mambabatas na hindi naman ho sinangguni sa kanilang nasasakupan, sa kanilang distrito, yung pagpirma ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara na napakahalagang dokumento, panahon na po na sisantihin ninyo yung inyong mga trabahanteng kongresista
na basta-basta pumirma diyan sa illegal, invalid, and unconstitutional impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po dahil walang kapangyarihan ang Kongreso na mag-initiate ng impeachment laban sa mga impeachable officers. Wala po tayong pagtatalunan doon. It is within the inherent powers of the House of Representatives to initiate exclusively to the exclusion of the Senate. Sila lamang ang maaaring mag-initiate ng impeachment complaint. Subalit, kahit ito'y natatanging kapangyarihan ng mababang kapulungan, natatanging kapangyarihan ng mga kongresista, meron pong tamang proseso at batayan na dapat po'y sinusunod at rinerespeto nila. Dapat patuloy na ginagalang at rinerespeto ang saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas na dapat yung complaint ay verified impeachment complaint. Malinaw po yan, nakasaad sa Article 11, Section 4. At malinaw din po yan sa Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Ano yung ibig sabihin ng verified impeachment complaint? Dapat ito ay true to the best of their knowledge o kaya ay personal knowledge at base sa mga authentic records or document. Nabalangkas na po natin dito yan. Kaya lang mahalaga na pumili po tayo ng ating mga bagong trabahante ngayong darating na halalan sapagkat tingnan po ninyo yung ating title. Utang ng Pinas, 16.31 trillion pesos na. Napakalaking pera. At ang ating taunang budget ay palaki ng palaki. This year is 6.325 trillion pesos. At next year, ang itinakda nilang target budget amount nila ay 6.8 trillion pesos. Laging deficit ang national government. Yan, nakakatiyak po tayo dyan. Laging kapos sa kita, sa revenue, sa koleksyon ng national government. Kaya kung ano man ang kulang sa ating taunang budget, uutangin po iyan ng gobyerno. Not unless there will be a new tax scheme or method na pagkukuhaan nila ng pera o kaya ay magkakaroon ng improved and efficient tax collection, higit na malalagpasan yung taunang koleksyon, liliit na lang yung deficit. But magkakaroon pa rin ho ng deficit. So, mahalaga na pumili tayo ng mga senador at kongresistang ihahalal natin sapagkat dyan ho dumadaan yung ating taunang budget at kinakailangan prudent o masinop ang gobyerno sa budget planning, programming, proposal, spending hanggang sa execution hanggang audit. Alam naman ho natin kung ano nangyari. Pasensya na huli kayo sa boses ko ha. Alam naman ho natin lahat anong nangyari, anong ginawa dito sa 2025 budget. Nagpasa ng mga blankong, nagpasa ng taunang budget base sa mga blankong item sa Bicameral Conference Committee report. Yung Bicameral Conference Committee report, yan po yung nagiging basihan at sandigan ng ating taunang budget. Ngayon, kung blanco yan, paano tayo nakapagpasa ng ating taunang budget? At higit po riyan, kinakailangan, lagi ko sinasabi, we cannot allow the government and the people running our government to spend more than what we earn. We cannot have a budget more than what we actually collect. Sapagkat magiging mauwi po tayo sa deficit. Paulit-ulit po nating magiging problema at paulit-ulit po tataas yung ating national debt, yung ating sovereign debt. Sa ngayon ay 16.31 trillion pesos na. Kaya mahalagang pag-uusapan natin paulit-ulit yung budget. Kung paano nasa laula yung proseso ng saligang batas at makikita naman natin doon sa argumento sa PhilHealth, pinipilit ng abogado ng gobyerno na walang jurisdiction, essentially walang jurisdiction or authority ang Korte Suprema o anumang korte na pag-usapan, balangkasin at siyasatin ang problema ng PhilHealth dahil yun daw po ay naaayon o base sa wisdom ng Kongreso. Mali naman ho yata ang pagkaunawa yun sapagkat meron na po kasing existing Republic Act
yung syntax law na siya ang pinagkukuhaan ng funding ng PhilHealth law, ng PhilHealth o yung Universal Healthcare Law. So tapos na po yung wisdom doon eh. Nung naipasa na yung batas, tapos na yung wisdom ng legislative. Enforcement, implementation, execution na lang ho. Hindi sinunod ng Kongreso, nung kinuhaan nila ng 60 billion, dapat ho yan ay 89.9 billion. Subalit nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, kaya 60 billion na lamang ang nakuha nila. But in the course of the oral argument that somehow I'm able to follow kahit busy po tayo sa kampanya, napapakinggan natin na tila ang direksyon ng gobyerno, ng abogado ng gobyerno, ay mauwi ito sa tinatawag nating political question doctrine. Meaning, sa batas, ay hindi pwedeng siyasatin o uriratin o tanungin ng isang co-equal branch yung wisdom ng isang kagaya ng legislative department. Hindi sila pwedeng tanungin doon sa wisdom ng ginawa nilang aksyon. Subalit hindi na po ito kasi pagpasa ng batas. Meron ng batas na existing, yung syntax law, kung saan 80% noon ay nakalagak automatic pang pondo ng PhilHealth. Kaya hindi pwedeng kunin yung pera ng 60 billion ng PhilHealth at lalo ngayong taon hindi rin pwedeng bigyan ng zero funding or zero budget or zero allocation or appropriation ang PhilHealth. So hindi na po wisdom yun. Kaya lang doon pinipilit, doon pinipihit at tinatahak ng abogado ng gobyerno yung kanilang argumento. Kay Antonio Go watching from Ilagan, Isabela. Kay Andro Plaza Argana watching from Taiwan. Kay Josephine Caparoso Goldsmith. Hi po, Attorney Vic watching from Adelaide, Australia. Kay Chicks Cuenca watching from Bacolod City. Dito naman po, S. Dizon Store. Good morning, Attorney Vic. From Albuquerque, New Mexico, Team Suka, solid, salamat. Si Hermie Culibaw, mabuhay, si Attorney Vic. Kay Ray Sam, ulang kaya, ay Asam. Attorney Vic Rodriguez, number 56, Maisog, Filipino, abogado. Thank you, Ray Sam. Kay Junaline Masyon, attorney, yung sa COMELEC, pag-usapan din natin yung action ng COMELEC laban doon sa isang nagpahayag lamang ng kanyang reservation regarding the vulnerability of the automated election system to be used this May 12, 2025 election. Kay Sabrina, number 56, Attorney Vic Rodriguez, yung mga gusto pong sumali, maaari po kayo sumali, ulitin ko, maglagay lang ng hashtag number 56, watching from, at buksan lamang ho yung camera, yung ating ground roll, buksan lamang ho yung camera, at bawal ang bastos at mambastos. Kay Adonis, The Divas, vote straight, Team Suka, salamat. Kay Jessie Lou Tums, gandang gabi, Attorney Vic. At kay Sherwin Yap ng Cebu. Kay Francisco Relativo Jr., OFW, Saudi Arabia. Kay JM Deliosa, Quezon City. Kay Isagani Villamor ng Caloocan. Kay Marites Escoto ng Manila. At kay Joveneline Perez, Tondo, Manila. Siya nga ho pala, tulungan po ninyo akong mangampanya at magagawa po natin ito. Sana ho mag-like at mag-share po kayo. Importante po yung share para sana higit na marami ang makakanood ng ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Pasensya na ho kayo. I'm not in the best of health now. But hanggat wala po tayo sa daan at sa campaign sortie, sinisikap ko po na magkaroon tayo ng diretsong ugnayan sa inyo. So yan po yung halaga ng pagkakautang ng Pilipinas, 16.31 trillion pesos na. Kaya mahalaga rin yung ating isinampang kaso questioning the constitutionality of the 2025 budget. At bukas nga ho ay gaganapin yung preliminary conference sa Korte Suprema kung saan ay first time makikita ng mga abogado natin, ano ba yung isinumiting enrolled bill kung meron, but meron daw, ano ba yung enrolled bill na sinumite, ito ba'y may blanco o wala, ito ba'y pirmado o hindi. Mahalagang malaman natin sapagkat babalik po tayo, matatandaan ninyo, yung atin nung unang pinakita sa inyo na final, approved, ratified, and signed by Cameral Conference Committee report. Makikita natin dito, tinatakan ng House of Representatives Bills and Index Service
na na-receive nila noong December 11, 2024. Pag ito po ay isinumiti na, wala na pong ibang gagawin. Tapos na po yung proseso ng pagpasa ng budget. Tapos na. Ang mangyayari na lang dyan, mag-iimprenta na lang ho ng enrolled bill. Kaya hinihingi natin yung kopya, yung original copy ng enrolled bill upang makita natin yung enrolled bill ba may blanco rin kagaya po nito o meron ng laman. Dahil kung meron ng laman, meron pong naganap na krimen sapagkat tapos na yung budget process o yung siklo ng pagpasa ng budget. Dapat po yan ay printing na lamang. At yan nga po nung lumabas, nung unang-una itinanggi at nung naipit na, sinabi, meron daw naglagay ng mga halaga, ministerial duty na lamang daw po yun at ang itinuturo ay ang mga matitinong empleyado ng Kongreso, ng mababang kapulungan at ng Senado na miyembro ng tinatawag nating Technical Working Group. Yung Technical Working Group, humingi po tayo ng pangalan ng mga miyembro ng Technical Working Group. At yun nga ho, tayo ay sinagot ng, ang sumasagot pa lang ho ay yung Office of the Senate Secretary. Wala pang sagot yung Secretary General ng House of Representatives. Ang sagot nila, tayo po ay refer. Tayo po ay itinuro doon sa Legal Department ng Senado. So hindi rin po tayo binigyan ng listahan ng pangalan ng mga miyembro ng Technical Working Group. Paulit-ulit ko po sinasabi, hindi naman po natin titugisin yung mga matitinong empleyado ng gobyerno. Ang atin lamang, since sila ang inilaglag na una nung kongresista ng Marikina, siya nagsabi na mga empleyado ang nag-fill up nito, kaya natin hinihingi yung mga pangalan ng Technical Working Group. Nang sa ganun, sa pagbibuild up po natin ng criminal case, pati sa pag-iimbestiga, meron man tayong pangalan at makausap po, kayo ba talaga ang nag-fill up nito? Kung hindi kayo, maaari bang sabihin ninyo dahil tila linalaglag na kayo ng organisasyon ng Kamara o ng mababang kapulungan. Subalit hanggang ngayon, wala tayong nakukuhang sagot. Yan din yung mga hinihingi po ng hakbang ng maisog. Yung tinatawag nating kasalatan ng transparency at accountability ng kasalukuyang gobyerno. Hindi lamang ng Executive Department. Makikita rin natin dito, humihingi tayo ng listahan at sila naman na nagsabi, pati yung isang senador sinabi, inutos na lang niya sa kanyang mga empleyado na sila na maglagay ng laman dito sa Blancong Bicameral Conference Committee report. At nung tayo humihingi na ng listahan ng mga pangalan, ayaw naman nilang magbigay. Siguro natauhan sila, na-realize nila, inilalaglag nila yung kanilang mga matitinong empleyado at pagka nagalit naman yung empleyado, syempre, magtuturo na yan, sasabihin na niya kung sino talaga yung malikot na kamay na naglagay ng halaga dito sa Blancong Bicameral Conference Committee report. At Bonbon is watching. Si Hope Solera, hello, Attorney Vic Rodriguez watching from Sweden. Kay Bitor Bisontay, team #PDP, laban Team Suka. Apple user 924976. Ba't ka palaging nagsusulat? Sapagkat para matandaan ko po lahat ng mga tanong ninyo at matandaan ko yung mga sinasabi ko dahil nakaugalian ko na po, part na ng aking disiplina, hindi po ako pwedeng lumakad ng walang notebook at walang ballpen. Dahil lahat po ng ating dinidiskurso, nag-aaral po tayo, lahat ng nababasa ko, isinusulat ko, dahil mas madali ko pong matandaan. At yan yung habit na nabuo ko na through the years, kahit nung ako'y nasa law school, hanggang sa ngayon, abogado tayo, dala ko po itong aking magandang pag-uugali naman. It has served me well and I have no reason to leave or drop this good habit now. Si Joanne OFW, Singapore, good evening, Attorney Vic from Singapore. Hi, Joanne. Si Leonor Baltasar Carlos, number 56, watching from Israel. Kay Alan D. Attorney Vic, salamat. Kay Mamshi Kulotsky. Mamshi Kulotsky, Attorney Vic Rodriguez, excited much to see you on Sunday here in Hong Kong. Kay Teresa Solis Cortel, number 56, watching from Butuan City. Kay Maria Lailani A, salamat po sa pag-defend ng budget, Attorney Vic. I convinced ko buong family ko to vote for you. Number 56 at buong PDP slate, God bless. At kay Elijah Bellarmino, more power to you, Attorney Vic Rodriguez. Sana
ay ma-share ninyo itong ating ginagawang live, itong ating pahina, nang sa ganun ay higit po marami at mas maging interactive ang ating pong usapan. Maraming salamat. Kay Mabel de Guzman, good evening po, Attorney Vic, watching from Davao de Oro. Galing po tayo dyan last week. Medyo maulan at mainit, kaya po siguro sa pabago-bago ng panahon, dito po sa Metro Manila naman ngayon, sobrang init. Kay Felix de Guzman, watching from New Zealand. Hello, Felix. Kay Elma Nganwuchi. Elma Nganwuchi, good evening, Attorney Vic Rodriguez. Magandang gabi sa iyo. Kay Ernesto Abuel, watching from GMA Cavite. Pwede na pong sumampa, basta't sabihin lang number 56, watching from, at buksan ang camera, bawal po ang bastos at bawal ang mambastos. Kay Valmoria Lynn, nawala si Valmoria Lynn? Valmoria Lynn, may tanong siya. Ayun, yun. Anong masasabi nyo sa pag-aresto kay Attorney Respicio? Di ko alam, inaresto ba si Attorney Respicio? Ito po yata yung kinasuhan ng COMELEC. Pero hindi ko alam kung siya ay inaresto na at baka meron siyang ibang existing case or warrant. Dahil kung ito ay yung kanyang kaso lamang na isinampa ng COMELEC, ang meron pa hong preliminary investigation yan maghihiring pa ho yan, hindi naman agad lalabas ang warrant niyan. Baka po meron siyang ibang kaso o baka naman subpina ang kanyang natanggap, hindi talaga warrant of arrest. Update po nyo ko pero hindi ko po alam kung siya ay naaresto na. Ang ating ground rules po sa mga sumasampa, mag-mute lamang po ng inyong audio, magbubukas lamang pag na-recognize na. Kay Maylene Roscain Ramos, watching from Binyan, Laguna. Hi, Maylene. Kay Ken Ramos Belleza, watching from Singapore. Attorney Vic, thank you. Kay Erwin G. De Los Santos, solid Duterte po kami ng pamilya ko, maging sa aming mga manggagawa. Maraming salamat, Erwin. Phoebe, kung ang presidente nag-utos na kunin ang pera ng PhilHealth, ano ang posibleng punishment sa kanya? Antayin po muna nating ma-deklarang unconstitutional o invalid yung paglipat ng pera. Kasi pagka yan po yung na-deklarang invalid at unconstitutional, pwede po yung malversation of public funds o pwede rin pong estafa, depende kung sino magdedemanda. Ang problema, hindi mo na talaga ma-identify. Alin doon yung pera ng gobyerno, alin doon yung pera ng manggagawa kung saan nagkakaroon po ng mandatory contribution at automatic deduction. Dahil nag-commingle na po yung funds The funds coming from the government, yung contribution or yung automatic funding po na nagmumula sa PAGCOR, nagmumula sa PCSO, nagmumula doon sa 80% na nakokolekta sa Sintax, at ganun din po yung nakokolekta mula sa pribado. So, we'll see. We have to wait first for the decision of the Supreme Court kung ano po yung kanilang magiging disposisyon. Marami nagtatanong doon kay Attorney, anong pangalan ni Attorney Respicio? Jeril Respicio. Alam mo ninyo, hindi ko nalalaman talaga kung siya inaresto at kung yan ay related doon sa ikinaso sa kanya ng COMELEC. But again, ang aking personal na pananaw, hindi po siya dapat kinasuhan ng unlawful utterance sapagkat malinaw po dalawa ang pwede niyang gawing sandigan, yung Article 3, Section 4 na sinasabi nga meron tayong karapatan, yung freedom of speech and of expression. Meron siyang karapatang magsalita at magpahayag, lalo na yung mga bagay na ang usapin ay may kinalaman at magkakaroon ng epekto o impact sa kinabukasan nating mga Pilipino. Bukod po dyan, meron ding Article 3, Section 7. So isang article, Article 3, yung isa Section 4, tingnan din po niyo yung Article 3, Section 7. Nakalagay po dyan, yung the right of people to information on all matters of public concern shall be recognized. So malinaw dyan the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Public concern po yun He was just, I believe, raising
as an issue the vulnerability of the automated election system that will be used come May 12, 2025. And I think he's speaking not just as a candidate, but as a lawyer who is an advocate. And I think he is advocating for a free, transparent, credible, and accurate election pagdating po ng May 12. So wala pong masama sa kanyang ginawa. Kung titingnan po ninyo, yung article, yung section 1 po ng RA 9369, malinaw din po doon, nakasaad po doon yung sa Declaration of Policy. Ang policy po ng RA 9369, ito po yung batas ng automated election system. Malinaw po roon na polisiya ng state na magkaroon ng isang peaceful, credible, accurate, and informed election. Yun po ang batayan nila, kinakailangan peaceful, kinakailangan credible, and informed election. Paano po tayo magkakaroon ng credible and informed election kung ang ating mga electorate ay hindi natin bibigyan ng information? So dapat po balansihin yun yung Article 154 at yung karapatan nitong ni Attorney Respicio under Article 3, Sections 4 and 7 respectively. Kay Michael Suwan Lopez, number 56, Solid Duterte Team, Attorney Vic, thank you. Kay Ken Ramos Belleza, ano po ang masasabi niyo sa sinabi ni Justice Antonio Tico Jr. na mag-request ang PhilHealth sa Pangulo na ibalik sa kanila ang 60 billion? At kay Roger Villo Senas, Attorney Vic, are watching here from Siquijor. Yung pagbabalik ko ng pondo, pag nakuha na po yun, hindi rin naman basta-basta pwedeng ibalik ko ng Executive Department yun. Mag-aantay na naman tayo ng next budget cycle, which is in 2026 budget, dahil lahat po ng appropriation revenue ay magmumula lamang katangi-tangi sa House of Representatives. Wala pong kapangyarihan ang judiciary, wala pong kapangyarihan ang Executive Department na mag-appropriate o magpanukala o maggawa ng isang appropriation bill o revenue bill. Tanging Kongreso lamang. So, tingnan natin, mahirap nating pangunahan ang magiging